May 13, 2024. 2025. May 13, 2025, 11:09 ng tanghali. Malapit na magtanghali dito. So, balita tayo na kahapon, ayun, muntik na naman doon. So, pinasa ko na lang yung mga CCTV para makita nyo yung mga ebidensya doon. Ay naabangan ako doon ni Michael. Yung gagong yun, sila Malindon. Gumagawa sila ng palabas. So, nung una pa lang, pambuisit nila yun yung motor para gugulatin nila ako doon. Tapos, nung lumaon-laon, natulog ako. Pagising ko, yun, pagtayo ko, paggising na pagising ko, ginugul, binibuisit ako doon. Tapos, nung umihi ako, nung hindi ihina ako, ayun, inabangan na ako ng gagawin to. So, pinagtitripan ako mabuti ng putang inan to. So, hindi ko na masyado ikukwento pa dahil lagi namang nangyayari yon. At ang masakit nito yung kasama ko rin sa bahay, parang kasama din dun sa setup na nangyayari doon sa palabas na nangyayari doon sa Bagtas. So naawa ako sa nanay ko kasi nga medyo may edad na. Kahapon naman nakikita ko naman na talagang yung puso ng nanay at nakikita kong talagang andun yung puso ng nanay ko na nagagalit din siya doon para doon. So ang ginawa ko, nagpunta ako dito sa tropa dito sa Bagtas. Talagang hindi ko na siguro, baka hindi ako maintindihan ni Kaka. Mga tropang merkado dito. Tsaka gusto ko nga puntahan dito sila Saldi, Barya, mga tropang Barya diyan. Para kasi nga kahit hindi ko yan masyado kakilala, hindi ko yan basta't nalaman ko kamag-anak ko, nilalapitan ko. Kasi nga hindi naman kami iba dito sa Pasong Kawayan, na magkakamag-anak kami dito sa Bumbunga. Kumukuha lang ako ng kasi naagrabyado ako dahil nga dito sa palabas na nangyayari dito, na ginagawa nilang laro lang to, ginagawa nilang isang laro lang to na ginagawang palabas ng mga putang inan to. Naririnig ko may mga taga ABS-CBN na nasa likod nito at ang mga taga GMA Kuno. Ang punot dulo dito ay mga putang inang iglesia to, sila ang may utak dito. Nakuha nyo. At mga dating daan. So, pumunta ako doon kahit sabi ko kahit hindi ko kilala. Basta makita ko lang. Ma, ma, malaman ko lang na mga tropang Salgado rito. Kasi kailangan ko ng backup doon kasi napakarami nila doon. At magkakamag-anak sila doon na isang grupo. Kahapon nga pinapasok ako ng nanay ko, may mga biglang lumapit doon na taga-bukid. Yung mga nag-squat doon, yung mga tenant yata yung dati doon. Alam kong hindi naman tenant yung mga yon. Ewan kung mag-tenant yun. Kasi ang kinukuha ang mga tenant dito sa Cavite ay mga lehitimong taga Cavite. Hindi naman mga taga Cavite yung mga yun eh. So, ewan ko kung sila ang tenant doon o hindi. Dito sa may papasok ng Carissa Homes, may mga bukid doon. So, naka-squat sila doon. So, biglang pumunta ron. So, alam ko na. So, nag-aabangan lang kasi talaga nagtatantyahan kami. Natantya ko rin yung nanay ko kasi puro babae yung kasama ko. So, ang ginawa ko, pumunta ako dito sa mga kamag-anak ko na kumukuha lang ako ng kaprasong suporta para kung in case na kung ano mang mangyari dyan, meron silang mababagsakan dito.
Okay? So, hindi na ako masyado magsasalita pa. At dito na tayo. Dito sa babalita ko sa inyo. So, 104.3 Radyo Pilipinas. So, stasyon yata ito ni Bongbong. Meron siyang commentator dito na ginagago-gago ako habang kumakain ako. So, hindi to ordinary. Hindi to alam nyo, kung ito yung isang ordinaryong bagay lang, bakit sasama yung mga gagong yan, yung mga commentator sa radyo. Halos lahat na sa Win Radio, lagi nagbabalita doon. So every part ng ng radio station, minsan nga doon yung Jam 88.3, yun na naman. So binigay ko yung isang araw, ginago-gago na naman ako. Binigay ko yung live link, FB link ng live video nila doon sa So paki-replay nyo lang yun, replay nyo lang yung makikita nyo doon. Tapos sasabihin ko sa inyo, lahat ng mga Jesus Christ followers, lahat ng tinatanggap na Diyos si Kristo, kailangan yung magkaisa. Kailangan yung magtulungan. Hindi dapat na ako lang. Hindi pwedeng ako lang. Kasi alam nyo, katulad nga na nangyayari sa iba't ibang bansa na nangyayari, na may sakupan na nangyayari ng mga Muslim dun sa may ibang bansa. So pag nasakop ang isang bansa, nasakop nila isang bansa, pupunta ka na sa Muslim, sasamba ka na doon sa Diyos nila. Nakuha nyo. So dito sa Pilipinas, itong putang inang iglesyang to, pasasambahin ka kay Manalo, putang ina, sila na maghahari dito. So kung hindi kayo magkakaisa at hindi kayo magkakatulong-tulungan, kayong lahat ng Jesus Christ followers, lahat ng tumanggap na Diyos si Kristo, na iisang Diyos niya si Kristo, dapat maisip nyo na ito'y hindi isang biro lang, na kwentong Lolo Basyang, na kwentong katatawanan o kengkoy na kwento na walang bahala nyo. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at impluwensya na nangyayari dito sa bansa. Nakuha nyo? Nakuha nyo ba yung punto? Kasi hindi lang ito tungkol sa Diyos, kundi ito ay tungkol sa paghawak sa isang bansa. Nakuha nyo? Hindi ito yung kwento na napapanood mong drama. Dito yung kwento na napapanood mong series sa mga movie na Bible book o Bible story, na dito yun. Dito yung paghawak ng kapangyarihan sa bansa ng Diyos. Kung hindi kayo magtutulong-tulungan at ako lang ang paiiralin nyo rito ba, napakabigat nito, sasabihin ko sa inyo. Kung makuha ni Trump yung message ko sa kanila na sana kunin na nila ako dito sa Pilipinas, pakyo kayong lahat pag hindi kayo gumalaw. Pagka ganun na nangyari ba, napakaganda. Nakuha nyo? So sa isang lugar, ito yung parang kwento sa Biblia na pinasamba ka sa isang Diyos-Diyosan. Ngayon, sino ang nagmamanipula ng kapangyarihan dito sa bansa? Sino ang humahawak ng kapangyarihan sa bansa? Kundi itong mga putang inang mga relihiyon na to na puro Diyos-Diyosan ang mga sinasamba. Nakuha nyo? So, kaya tinatatag kung bakit pinakikilala si Jesus, para sumunod ka dun sa batas niya. Hindi para sumunod sa batas ng mga tao, ng mga siraulo to. Nakuha nyo? Para pasunurin kayo, para magkaroon ng balance ang mundo. Hindi dun sa ginagawang batas
ng mga gagong to kung paano ginagawa nila ritong katarantaduhan dito. Yun ang dapat isipin nyo. Okay? Kasi napakatagal na ng panahon na alam nyo, ever since kopong-kopong, mas matanda pa to sa kopong-kopong, itong labanan tungkol sa Diyos, sa simula't simula pa. So once in a blue moon, isang beses lang nangyari, nasasabihin ng Diyos na maliwanag sa inyong sasambitin, maliwanag sa inyong ipapaliwanag ang lahat ng mga aral na to. Doon yun sa takdang panahon. Hindi ko alam kung ito yung panahon na yon. Hindi ko alam kung ito yung panahon na ito lang, ngayon lang to nangyari sa bansang to. Nakakuha nyo? Ngayon lang ba nangyari sa bansang to ang makilala nila yung Diyos na tunay? Ngayon lang ba nangyari dito sa bansa na may nakapagpaliwanag sa inyo kung sino ang Diyos na to? Ngayon kung kayo ang papatalo, magpapagoyo, magpapaikot-ikot kayo, magpapadala kayo sa mga pagulong ng mga gagong to, itong mga putang inan to, eh sasabihin ko sa inyo, wala kayong magagawa. Pag hindi kayo nagkaisa at hindi kayo nagtulungan, at hindi kayo nakipagtulungan sa akin, darating ang panahon na magsisisi kayo sa akin. Wala na kayong makukuha. Tandaan nyo sinabi ko. Walang mapupunta sa inyong mana. Tandaan nyo sinabi ko. Okay? At palobat na to, susunod na lang ulit. 11 minutes, magta 12 minutes na. Sunod na ulit tayo magkwentuhan. At medyo kailangan ko rin magpahinga at hindi maganda yung tulog natin. Maaga tayo nagising eh. Doon kasi pag sinanay kasi ako ng mga gagong to, pag gigising na ako doon sa bagtas, pag nagigising na ako, may nakaabang ng mga gago sa akin, kundi motor, kundi mga siraulong to, para gisingin ako. Ganon sila tumatrabaho dito. So kung ano yung sinabi ko sa inyo na dapat yung gawin nyo. Dahil kung hindi kayo magtutulungan, hindi kayo magkakaisa, mawawata kayo, mabubuwag kayo ng mga demonyo ito. Tandaan nyo sinabi. So meron bang biruan na nangyayari dito? Kung ano yung sinumpaan ni Trump na tungkol sa Diyos, at kung yun yung matuloy, magkakaalaman tayo. Tignan natin. Yung sinasabi nyo nakakatawa. Susunod na ulit.